Hello guys! Welcome back to my channel. Maganda po ang topic natin ngayon. 5 undervalued small caps company. Ang pag-uusapan natin, stay tuned. Welcome back. Ayan, top 5 small caps. Ang pag-uusapan po natin ngayon, and this is a reaction video. Ano ba yung reaction video na yan, Kuya John? Kasi nainggit po ako sa genre ng music. Buti pa yung mga music ngayon, mga singer, no? May mga reaction video. Reaction video, nagiging content na. Iba naman yung kumanta. Ikaw naman, nag-comment ka lang. Tapos may ang dami mo ng views, no? Million ng views. Katulad ni KZ Tandingan, no? Yung mga nag-review sa kanya, tingnan nyo naman, 3.8 million views. Kaya gagayahin din natin sa stock investing naman at magre-react po tayo sa top 5 small cap stocks ni Sir Renz na pinablish po niya a few days ago. Pero note lang po, no? All respect to Sir Renz ng PSE Warriors. Sobrang nire-respeto natin, sobrang minamahal natin kasi diretso niya nabit ang market, no, for how many years, laging talo, laging niyang natatalo ang PSE na index po, no, at napakaganda talaga na results niya, no, and is doing very well sa investing, no. Siya ang original na nagturo ng value investing sa mga Pilipino dito sa YouTube, no. Yan, if may iba po akong opinion sa kanya, hindi po yun criticism kung magkaiba kami ng opinion, no? Kasi wala po talagang dalawang tao ang pareho ng paniniwala, and this is for education at katuwaan lang. Dahil paborito ko po si Casey Tandingan. And if we feel, no, I feel we can learn, we can all learn, no, from our differences in opinion. In the end, wala nang mo absolute truth po talaga. In the end, no, no one is right or wrong. The only thing undeniable po sa lahat ay yung alam mo na. Alright. Okay. So number 1 po na diniscuss po niya is si STI, no? Yung school po ito, no? Okay. Tinignan ko na rin po into in the past, no? Maganda po talaga dito, no? At alam niya naman po how much I feel about schools. I really love schools, no? Kaya nga meron akong FEU and CEU, no? Kaya lang medyo na-miss ko po itong STI, no? Kasi medyo late po tayo dito. Pero I agree na STI is a very good choice, no? Kasi schools can just keep on increasing tuition fees. Katulad ng sinabi ko, no? In the past, no? For 25 years na 10x nila ang revenues, no? Yung tuition fees, no? And maganda ang patakbo din ng STI. May mga kasabayan po ito nung araw si STI, no, na mga nag-umpisa sila sa computer nung 1990s nung panahon ko, no, na ngayon naiwan na nila yung mga eskwelahan na yun, na pag-iwanan na kasi syempre yung management mo ng STI ay maganda. Makikita po natin maganda kasi relevant pa rin sila hanggang ngayon at maganda pa rin ang performance po nila, no. Ngayon gusto ko lang pong i-note po sa inyo, no, wag po kayong matatakot dito sa nangyari noong 2017, 2018, 2019, no? Hindi po to sign ng weakness, no? Ito po yung panahon na nagkandaloko-loko po talaga ang mga universities at pati si CEU, ganyan po noong time na yan. Kasi dito po naramdaman yung effect po nung K-12 education at saka yung iba pang programa ng gobyerno sa education na yan. Nagkandaloko-loko po talaga sila dyan. Pero kita niyo naman po, pabawi na po sila ngayon at maganda po ang palakad, pataas ng pataas po ang nangyari sa STI, no? So, ako po, nagustuhan ko po yung choice ni Sir Renz sa STI. Number 2 po, CIC. Baka magkaiba na kami ni Sir Renz, no? Ito, mga aircon nito, Concepcion, yung mga Condura, Carriera, yan, no? Ito po, honestly guys, no? Hindi ko na i-discuss in details kasi diniscuss naman ni Sir Renz. Ako, since ano po ito, no, reaction video, additional comment ko na lang po ito, no? Ito po kasing si CIC, matagal ko nang binabalak gawan ng content. At ilang beses ko na po ni-revise yung content ko tungkol dito kasi hindi po ako maka-come up ng conclusion, no? Kasi sometimes I don't like it, sometimes I do like it. Mukha naman siya maganda pero minsan paso na po ako sa sa recovery place, no? So medyo minsan nahihirapan po ako sa recovery place, no? And in the end, I decided na it's too hard, tsaka ko na lang titingnan itong si CIC ulit, no? Kasi parang jowa lang naman yan, eh. Maghanap ka ng iba, marami naman dyan, no? Pero, no, nung titignan naman po natin before the pandemic, talaga naman maganda itong nangyayari kay CIC, no? Talagang paangat ng paangat po sila just before the pandemic. At mukhang ngayon, nagre-recover na po sila, no? Ang only hesitation ko lang po talaga dito sa CIC na talagang doon ako nagkakaroon talaga ng something sa puso ko na hindi ako makapasok is madalas po ako sa appliance store, no? For the past 10 years, no? At may mga bumili ako or may mga sinamahan ako na bumili ng aircon, ng ref, no?
napapansin ko kasi ang dami na kasing bagong brand po ngayon. Sobrang dami na pong brand. Compare po 15-20 years ago, iba na, ang dami na pong brand ngayon na pumasok sa ating market, no, pagdating sa mga aircon, pagdating sa mga ref, ganyan, no. At yung mga ano, yung mga sales people, pinupush nila yung ibang brands po talaga. So doon ako nagkakaroon ng hesitation, no. Kung sa tingin ko ay medyo may laban pa ba itong si CIC sa mga nangyayari na to. And ako personally, no, in the past na nakabili ako ng mga ilang aircon and ref at mga kaibigan ko, sinamahan ko, for the past 10 years, parang hindi kami nakabili ng Condura or Carrier na brand, no? Yung mga ibang brand, yung mga competitor nila, parang yun ang nabili namin. At yun, doon nanggagaling ang hesitation ko, no? Ayan. Pero, nevertheless, bumili ko ng konti nito para mapilitan na kung ano siya, i-keep track, kasi kung hindi, makakalimutan ko na, no? Medyo thunders na rin po tayo. So, ayun po, bumili lang po ako ng kapiranggot po nito. I might add some more sa future kapag nawala na po yung panggamba natin pagdating sa competition po niya, no? Ayan. At bago tayo mag-proceed, support niyo ako sa aking Patreon at sundan niyo ako sa aking Facebook page. Alright, next naman po tayo. Crown Asia Chemicals. Ayan, ano pa bang idadagdag ko dito? Sobrang lapit po sa puso ko nito. Mahal na mahal ko po yung stock po na to, no? At I think na ikikip ko to for a very long time. Lalo na nakausap ko si yung late na ano, no, na executive po nila, no, si Miss Tita Villanueva. Napakahusay, napakabait na tao, napaka talaga. O lahat ng ano, talagang we respect, no. Na nagkaroon ako ng mataas na respect nung nakausap ko si Miss Tita Villanueva. Nagkaroon tayo ng perspective about their business. Sobrang nagustuhan ko po, no. Sobrang gusto ko po. So panoorin niyo na lang po yung mga past videos ko about Crown Asia. Hindi ko na po ulitin. And panoorin niyo po yung video yung analysis ni Sir Renz tungkol kay Crown Asia, no. Ang only concerns ko lang po kay Crown Asia, kung gagawa lang natin ng concern na is yung ano, wala silang utang. Tingnan nyo naman yung debt to equity na 0.01. Halos wala pong utang, no. Ngayon, Kuya John, bakit gano'n? Di ba sabi mo, Kuya John, no, pangit pag malaki ang utang. Maganda pag walang utang. Totoo po yun. Totoo po yun. Yes, maganda na walang utang ang company bago mo bilhin. Bago mo bilhin, syempre, ayaw ko na may ano, kumbaga sa ano, ayaw mo na may excess baggage bago mo bilhin. Pero pag nabili mo na yung company, syempre gusto mo sumipa yung earning. Para sumipa yung earning niya, malaking tulong kung uutang yan siya. Syempre, bago ko bilhin, gusto ko walang utang. Pero pag nabili ko na, gusto ko umutang na siya ng umutang para lumaki na lumaki at dumami ang ating dividends. Alright? Kaya alam po, no, very safe po talaga ito si Crown Asia and they give very, very good dividends po, no? Okay, number 4, Keeper Holdings, no? The Keepers Holdings, no? Hindi ko na po talaga i-expound po ito. Napakaganda po talaga ng Keepers Holdings. Nasa listahan ko po talaga ng favorite stocks ko ito kasi sa buong mundo na po ito, no? Alak rules, no? Hindi po mapipigilan talaga, ang sarap ng inuman. Tignan nyo po yung prohibition era po, no? 1930s ba yun? No, pinagbawal sa US ang alak. May nagawa ba? Hindi, wala nagawa. Inuman pa rin ang mga tao. Nung pandemic, si Digong na ang nagbawal, wala pa rin nagawa. Inuman pa rin po. Ganun po talaga, alak rules po talaga. At marami ko na pong best na feature po ito. No? Tignan nyo na po, return on invested capital 20%. Maghanap ka sa PSE, no? Sinong tatalo ng 20%. Swerte ka kung may makikita kang 3 na papalo ng ganito or 4-5 stocks na talagang nasa ganitong level. At very, very cheap siya at PE ratio of 8 at walang utang. Simply amazing. Okay. At number 5 na na-feature po ni Sir Renz, si APVIC, Altus Property Ventures. Dito na kaya kami magkakaiba ng opinion ni Sir Renz. Tingnan nga natin, no? So, ako, I believe that this is a very, very undervalued stock. Very undervalued po talaga. At napakaganda po talaga, no? Amazing. Kaya lang po, ang hindi ko nagustuhan kay Altus po, no? Ito po. Pag tinignan, small cap po ito, wala pa pong 1 billion po ang company ito. Kung hindi ako nagkakamali, 800 million or 900 million lang po ang market cap nito. So, napakaliit na company po nito. At ito po yung problema, no? Matagal-tagal na rin yata nakalist ito, no? Pero hanggang ngayon, wala pa rin pong dinideclare na dividends. Ayan. So, very, very concerning po sa akin itong walang dividends. Kasi, tandaan nyo po guys, no, pag nag-i-invest po tayo sa small cap, no, very, very prone po yan sa value trap. Ibig sabihin, okay, undervalued nga, pero what if walang nag-agree sa'yo for a very long time, no? So, ganun po, no? It may work. Pwede mag-work po yan, small caps, no? Pwede ma-unlock ang value niyan in the future, no? Maring may
ibenta or whatever or may mangyari katulad we don't know. Pwedeng ma-unlock po yan for some reason, no? Especially kung may restructuring na mangyayari, no? Pero minsan mahirap din masabi, no? Kasi yung lalo pag small caps walang dividends, minsan baka hindi maka-attract talaga ng attention at hindi talaga pumalo ang price po niya. So yun lang po ang hesitation po natin nito, no? At lastly, congrats po kay Sir Renz, no? Sa kanyang pagpapakasal. We love you so much, PSE Warrior, no? Kung afford ko lang, no? Kung may pera, marami lang akong pera, i-hire ko po si Casey Tandingan para kumanta sa kasal mo, Sir Renz. Congratulations! Ganda lang ang daldala natin ngayon. Basahin nyo na lang po ang mga disclaimer po natin. God bless po sa inyo, no? Happy investing, to God be the glory. Bye!